Yan, good. Na-enjoy nyo ba yung mga bata po? This is not our playground tonight. Tabi muna kayo para sa ating tahimik na pag-uumpisa. Okay? Ilagay muna natin sila sa isang bag. Sisidlan sa Tagalog. Joke lang. Okay. Since welcome ngayong gabi, muli sa ating ikatlong gabing simula ang buong katotohanan Bible Seminar na dulot sa inyo ng ASI Cavite Mission Chapter. At of course, ng Morning View Seventh-day Adventist Church. Nandito po sila. Palakpakan natin ang mga taga Morning View. At ng ating Seniors Association ng Buting Kahoy. And of course, the Morning View Seniors. Okay, at nais naming i-recognize ang mga taga-Hills. Palakpakan po natin ang mga taga-Hills. Welcome. Nakita ko sila pangatlong gabi na rin. And then, of course, we have here Brother Bear. Brother Bear, makakarinig tayo ng konting testimony. At ang mga kabataang ito, at nasa na yung aking, meron dito. Okay, may surprise ako. Sino po ang may birthday ng September? Ang may birthday ng September, magsitayo. Sige lang. Sige nga. Meron ba? Ate, anong birthday mo? Ha? September 27? Ilang taon ka na? Ha? 27? Hindi ka mukhang 27. Mukhang 26 and a half lang. Oo, yan. Okay, eto na ang happy birthday cup. Thank you for coming. At sino ba? Si Joyce? Sino ba? Ha? Si Janelle. Okay, lapit dito yung may birthday. Okay. At muli, nais nating pasalamatan ang ating mga donor sa ating Bible, si Ma'am Jenny Gasparini, Estelita Permante, and Chloe, Nicole. At si Ma'am Gabil. Yes. At si Ma'am Beth Sumbilyo. Yan. Okay. Ngayong gabi, meron tayong isang nag-submit ng kanyang Explorer. Sino po yung may mga Explorer dyan? Pag na-answeran nyo, meron kayong, nakikita nyo yung mga books natin dito. Napakagaganda po niyan. Yan ay mga book bounded. Okay. Narito si Christine Bonhayag. Christine Bonhayag, congratulations. Narito ang isang libro para sa iyo. Ito ay nakalimbag. Ang pangalan, Mga Payo sa Pagiging Katiwala. Christine, congratulations. Give it up. Okay. At ngayon, meron pang isa. Anong pangalan niya? Ito. Nag-submit si Eloisa Denise Collantes. Nandito ba? Ayun. Eloisa, para sa itong librong ito. Basahin sa mahabang panahon at yan ay magtuturo ng napakaraming gintong aral sa inyo. Okay, na-enjoy niya ba yung mga lecture ni Ma'am Ruth? Sino nakakaalala tungkol saan? Sa ano yung kagabi? Tungkol saan? Ha? Ha? Sinong doktor yung kagabi? Okay, ang makakabigay ng 3 doktor. Alam nyo ba, mga magulang, kung papipiliin ang inyong mga anak paglaki, anong gusto mo? Doktor? Kung anong course nila, no? Doktor o contractor? Mas maganda yata contractor kasi maraming ghost project. Hindi. Joke lang. Doktor, okay. 3 doktor. Sino makakabigay? 1, 2. Give me 3 doctors, Mike. Do you remember the lecture? For Mike's sake, I will speak a little bit in English, all right? So, can you give us 3 doctors? Sino po? Yes? Sige po. Tumayo lamang? Ha? Okay. Sino pa? O, i-share nyo yung inyong alam, baka sakali. 3 doktor, ate. Ayaw nyo ng 3 doktor, 2 na lang. 2 doktor. Ha? 8 yun. Okay.
Yung doktor na nakikita sa pag sumisikat, pag umaga. O yung kagabing dinis ka, sinong doktor yung kagabi? Sino po? Okay, sino yung sumagot? Ayun, si nanay. Lapit kayo, nanay. Narito. Sino? Come over here, please. Si mother. Sige na po, nanay, para ito naman ay sa kagandahang loob ng John and Carl. Yan. At saka sandali, total nutrition ng inano kahapon ay meron siyang gift talaga ng ano. Ayon po, si nanay may gift na okra. Sister, ito po ay galing sa garden ng Morning View Church. Kaya total nutrition ang pinag-usapan natin, bibigyan ka namin kasama ng libro ng okra na pangpaganda ng iyong mga kasukasuan. Sino ba yung sumagot ng sunlight? Anong tanong po? Yan. Ako naman ngayon na magtatanong. Sabi kagabi, ilang porsyento ang maiiwasan yung sakit kapag ka bahay kubo ang inyong kakainin sa paligid-ligid ay doon? Ilang porsyento ang maiiwasan na sakit? Ayun, 95%. Ayan. Kasama niyan ay isang papaya na freshly harvested na ni Marie na siya ang nagtatanim. Yes, thank you, Tia Marie. Okay. So, ngayon, naka-ready na yung ating kakantahin, opening? Yes? Okay, hindi pa po at least naka-ready na tayo. Ngayon, bigyan natin ng pagkakataon si Kesha para magbigay ng isang awitin. Kesha, ready na? Please. Habang siya ay nagko-connect, sino pa yung nakakaalam ng doktor? 8 doktor. Mga nandyan lang, pag umiinom tayo, sinong doktor yon? Ha? Please come here. Anong gusto mo, ate? English o Tagalog? Tagalog, okay. Hindi, yan lang. Yan yung pinapa. Ito, pang-raffle mamaya. Sorry. Oo, pang-raffle yun mamaya. Yung health and home namin, pang-raffle natin mamaya. So, stay put. Yan, palakpakan po natin si Kesha. Magbibigay ng isang tanging awit.
Nag-ano ka ba? Nag-hotspot? Go. Hindi ako nakakulag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hotspot. Agos ng tubig sa batis ay lumalagaslas sa tabi ng bato, ito'y humahampas. Batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang nabubuhay, marami rin namamatay. Tumatakbo sabay nito sa dagat na wakas ang tungo. Buhay natin sa Diyos ng galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay na iyong hawak. Buhay ng bawat tao dito sa mundo ay tulad ng isang batis, umaagos na kahit bilis. Mahirap man kung iisipin, ngunit kung itagubilin, batis man sa agos mo ay may tuwang agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sa nito sa dagat na wakas ang tulong. Buhay natin sa Diyos gamitin mo pagpapala sa buhay na iyong kapwa. Yan, magandang gabi muli mga minamahal ko mga kaibigan. At ngayong gabi ay nakakatuwa po at talagang ang iba sa atin ay laging naandito. At nais ko pong batiin ang bawat isa sa inyo ng malusog. Ewan ko nga ba't gumaganyan siya. Ayan, ayan. Ng malusog at masaganang gabi sa ngayon. Ngayong gabi ay kagabi ay pinag-aralan, nung Sunday ang ating pinag-aralan ay patungkol sa na pinakilala ko sa inyo ang 8 doktor. At kagabi ay ating inumpisahan na makilala ang research
reseta sa atin ng ating isa sa 8 doktor na walang iba kundi ang nutrition. Okay? New start. Ang bagong panimula. So, yan kagabi, anong letter ang inumpisahan natin kagabi ay walang iba kundi ang tinatawag na si Dr. Nutrition, kasama dyan lagi ang pagtitimpi. So ngayong gabi ay ating aalamin ang 3 doktor na si Dr. Exercise. Nakakatuwa po ang ating mga ng linggo po, meron po ditong nagsusumba. Sa Heritage din may nagsusumba. Sa Morning View ay merong nag-chichirobics naman. So ngayong gabi ay ating aalamin ano ba ang nararapat na ating gagawin upang tayo ay maging malusog at ngayon ay lalapitan natin si Dr. Exercise at kasama si Dr. Sunshine at si Dr. Air. Kaya alamin po natin ngayong gabi ay alam niyo po ba ang hindi niyo po kailangan ng magpunta sa gym. Ang mahal-mahal po ng pagbabayad sa gym. While in fact, ang hinihiling sa ating ehersisyo ay paglalakad, paggagarden. Yun lang po naman, hindi po natin kailangan yung maggagastos pa po tayo. Ngayong gabi ay naalaman ng mga tao na ang kadalasang nagiging sanhi ng mga heart attack at ng mga diabetes ay kakulangan sa ating pagkilos o ang tinatawag na exercise. So ngayong gabi, alamin po natin kung ano ang mga benepisyo ng tinatawag na ehersisyo. Ano po, simple lang po ang ehersisyong gagawin. Katulad po sa ating mga seniors. Yan. Sino po dito po ang seniors? Yun. Aking mga sa seniors po ay tamang lakad lang po. Huwag pong sosobrahan. 15 minutes lang po, 3 times a day. Nung linggo po ay kausap namin si Dr. Pantangko po at sabi niya, naku, wag niyong gagawing itong ginawa ko. Nagkaroon po siya ng tinatawag na sakit sa paa dahil sinobrahan niya po ang paglalakad. Kaya kailangan po dito ang tinatawag na tamang or pagtitimpi. Kaya sa ating mga edad po, tama na po ang paglalakad sa umaga. Okay? Huwag pong sosobrahan ng 1 oras dahil ang ating mga muscles at ang ating mga bones ay hindi na din po ganon katibay. Okay? So, 30 minutes. Ano po ba sa 30 minutos, 15 hanggang 30 minutos na paglalakad ang ating benepisyong makukuha? Kung tayo po ay sobra po sa bigat, makakatulong po yan. Sapagkat habang kayo'y naglalakad, sa 30 minutos na paglalakad po, ay kayo po ay naaalisan ng 120 calories. Yan po ay mga taba at mga taba sa ating katawan. At alam niyo po ba, ang ating ehersisyo po ay hindi kailangan. Nandyan lang po, paggising niyo sa umaga, stretch lang po kayo ng konti at pwede na po kayong lumakad. Lalo na tayong mga seniors, kailangan po na wag biglang tatayo, wag tayong biglang tatayo sapagkat mahina na po yung valve natin dito sa binti na ang daloy ng dugo ay makaabot. Kaya po nahihilo ka agad kasi po mahina na po ang valve. Meron po tayong valve sa binti na kapag tayo ay lumakad, ito po ay pinipiga upang ang dugo ay pumunta sa tinatawag na brain. So, napakabuti po sa exercise ay hindi nyo na po kailangang magpunta sa gym. Talagang kayo lang ay maglakad sa ilalim ng araw at huminga ng malalim sapagkat nakakabuti po yan sa ating katawan.
Hindi po ito nangangailangan ng barbell, hindi niyo po kailangan 'yan. Ang pag natural kilos lang po. Habang tayo po ay naglalakad, mga minamahal kong mga kapatid, dito po ay merong tinatawag na synovial. Meron po ang bawat kasukasuan po ay meron po yang tinatawag na parang pump na habang naglalakad tayo, habang nagmo-move tayo, ay naglalabas po yan ng natural oil. Kaya walang sakit kapag tayo ay naglalakad. Ang susunod po ay it reduces depression. Alam niyo po ba na habang kayo ay naglalakad, na nakakakita kayo ng mga tao, ang ating brain po ay naglalabas ng powerful chemical na ito po ay maaalis ang inyong mga problema. Di po ba pag naglalakad kayo, hi, kamusta? O di nawala po yung anxiety nyo at saka naging masaya pa kayo. Sapagkat habang daw tayo naglalakad, ay ang Panginoon ay naglagay dyan ng isang hormona na magbibigay sa atin ng kaligayahan sa ating isip. Ang susunod po, it's a low impact exercise. Huwag po kayong ibig sabihin, ang paglalakad po ay hindi po masyadong mabigat sa mga buto at sa mga ligaments natin. Kaya sa age natin po, hindi na po tayo dapat mag-jogging, dahil yung impact po ay masisira po at matetear ang mga ligaments. Kaya doon po nagkakaroon ng problema sa sasabihin, ayoko na maglakad. Okay? Ang susunod po ay pinapababa niya po kung kumain po tayo ng maraming chicharon, kung kumain tayo ng maraming pinirito, at pag naglakad po tayo, ay ito'y pinapabawas niya at inaalis niya ang mga tinatawag na cholesterol na masama sa katawan natin. Ang susunod po ay pinapataas niya po ang mabuting cholesterol habang tayo naglalakad. At it lowers down our blood pressure. Sister, yan, lakad lang po, sister. Ang ating blood pressure po ay babalik sa napakaganda. Hindi po tataas. Bakit? Sapagkat habang kayo naglalakad, ay ang lahat ng dugo ay dumadaloy sa ating puso. At ito po ay nagpapa-reduce ng tinatawag ng cancer. At ang number 11 po, wow! Sino po dito ang nagpakuha ng blood, ng inyong dugo ng sugar? Pag masyadong mataas po, ay tutulungan po, ang paglalakad po ay tutulungan pong i-burn yung mga sugar na nandyan o mga fats na nandyan sa katawan natin. It improves our moods and helps maintain our strong bones. Alam niyo po, mga minamahal ko mga kapatid, habang kayo'y naglalakad, ang mga bigat ng katawan natin ay tinutulungan ang ating mga bones na siya ay maglabas ng mga cellula upang ang calcium ay maabsorb ng ating katawan. At ang susunod po ay i-reduce niya po ang heart attack. At bakit po marireduce ang heart attack? Sapagkat gumaganda po ang daloy ng dugo sa ating katawan at ang pump ng ating heart ay bumubuti. You don't have to pay for it, and it helps maintain our lean muscles. Ngayon po, sa mga age namin, ang mga kailangan lang sa mga kabataan katulad nyo, pwede pa po kayong mag-jogging. Patungkol naman po sa Zumba, huwag niyo pong i-overwork. Kasi iba-iba po ang movement ng Zumba po, sa mga age namin, kailangan lang po ay hindi over ng 1 hour kasi na-wear and tear ang mga tinatawag na mga tendons and ligaments. At saka yung mga sobrang pag-move, okay? Hindi po maganda po yon. Kaya kapag magsusumba po kayo, ay kailangan ay swabe ang move. Hindi po iba-iba po kasi ang mga movements po
ay minsan nakakasira po ng mga ating mga tinatawag na mga ligaments and joints and nerves pati kung mali ang pag-twist natin po. Kaya ingat lang po tayo sa ating mga movements. Ingat po tayo sa ating mga movements. Okay, so ngayon ay okay, nais ko pong i-introduce sa inyo. Minsan iniisip natin na hindi naman ako naninigarilyo, kaya malayo ako sa heart attack. Pero ito po ang kanilang na pag-aralan ngayon. 8 oras daw a day with no additional physical activity ay equals to ano daw? Smoking, obesity, in terms of death risk. Kaya ito po ay para sa mga laging nasa opisina. Okay? At kinakailangan po na tayo ay tatayo. Kung tayo po ay nasa opisina, lahat ng mga nasa opisina, ang mga nanay naman, huwag laging nakaupo. Tatayo from time to time. At hindi din maganda na laging nakatayo. So, i-vary po natin ang ating exercise. Ang Panginoon po, noong kinonsider niya po ang exercise. Kung meron po kayong mga Biblia, yan po ang exercise na binigay ng Panginoon sa ating mga unang magulang. Sa Genesis 2:15, kung meron po kayong inyong tinatawag na Bible, ang sabi po dyan, "And the Lord placed the man in the garden to tend and to watch over it. But the Lord warned him, 'You may freely eat the fruit of every tree in the garden, except the tree of the knowledge of good and evil.'" Alam niyo po, kaya sino ba may kakilala sa inyo kay Tang Ben? Si Tang Ben, kilala niyo, yung, ayan, kilala ni, si Tang Ben po ay napakasipag na, nag-aasikaso ng garden niya. Kaya alam niyo po, ay talagang napakaganda ng kanyang health sapagkat sinusunod niya po yung lang kayo sa garden, maglinis ng garden nyo, isa na ho yun pamamaraan ng pag-exercise sapagkat yan po ang unang-una. Kapag ho kayo nag-aalaga ng garden, ay makikita nyo po na ang lahat ng inyong katawan ay mag-move. So mga minamahal ko mga kapatid, ang ehersisyo ay tunay na nagbibigay sa atin ng masaganang kalusugan, mabuting kalusugan, at hindi lang po yun. At tayo ay magiging masaya, hindi po tayo magiging bugnutin, at ang ating isipan ay magiging klaro, at yan po ang makakapag-ugnayan sa atin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. God bless each one of us. Natin. Ano ng Bluetooth? Yan, may buhay at kagalakan na pagkatapos niya. Pagkatapos niya, yan nasa loob. Ako na Sa libong buhay, hindi
sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Napagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Iyong dinggin, kalakip ng awitin. Iyong dinggin, kalakip ng awitin. Ayan, para sa ating opening song, tayo po ay tumayo at awitin natin ang May Buhay at Kagalakan. Uy, nasa camera kayo. Naka-televise yan. Smile. Smile. May buhay at kagalakan. Si Jesus ay
I'm pregnant and I still sleep like a baby on this mattress. I've been using the Emma mattress for over 2 years now. Ama naming banal, makapangyarihan ka sa lahat. Narito po kami ngayong gabi upang sa iyong harapan, Panginoon. Idinadalangin ko po na kami po ay iyong puspusin ng iyong banal na espiritu, upang pagpalain ang bawat isa na naririto na nakikinig ng iyong magandang pabalita. Nais ko din pong idalangin ang mga tagapakinig namin, Panginoon, na lubos na maunawaan ang magandang pabalita ng Panginoon. At Ama, aking espesyal na inilalapit sa inyo, Panginoon, ang iyong gagamiting tagapagsalita sa gabing ito, Panginoon, na ibigay niyo po ang iyong makalangit na kaalaman at ang iyong banal na espiritu sa kanya, Panginoon, na siya na Panginoon, ikaw ang aming makita, Panginoon. At lahat po ng naririto, O Diyos, Panginoon, tulungan niyo po sila at maunawaan ang lahat ng banal na salita ng Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aking hiling sa iyong matamis na pangalan na si Jesus. Amen. Good evening. Hello. Kumusta kayo? Welcome to our third day. Okay? Natandaan nyo yung ating creation? Anong nilikha ng Panginoon ng third day? Ano? Third day. Third day. Oh, nalimutan nyo na. Third day. Buksan ng Bible. Sino nakakaalam? Third day. First day, liwanag. Second day, pinaghiwalay yung atmosphere at saka lupa. Third day ay sanlibutan. Okay. Ano sanlibutan? Third day, mga halaman. Okay. Mga puno, halaman, sumibol. Okay, okay. So, reviewin nyo, nakita nyo na ba yung mga module na na explore? Oh, maraming salamat doon sa nag-submit kanina. Kumusta na kayo? Kumusta na? Third day tayo, tandaan nyo. At ang unang day, anong pinag-usapan natin? Ang paglalang, simula, kagabi, anong pinag-aralan natin? Ang malilimutin pala kayo, no? Ang Biblia, di ba kagabi? Saan kinuha ang Biblia? Ba't hawak? Sino may Biblia ngayon? Taas nga kamay na may Biblia ang dala. Ang Biblia, dinadalan. Hindi nyo dinala? Okay. Dito po tayo sa harap para mag-aaral tayo. Okay. Magbabasa tayo ngayon. Okay. Yan na. Ready na yung mga Bible nyo. Ang ating topic ngayon, ang simula ng kasalanan. Okay. Tingnan natin. Ayan. Simula ng kasalanan at hindi natin pag-uusapan yung simula ng kasalanan. Kinakailangan merong lunas para positive tayo. Hindi naman pag-aaralan natin, problema lang, no? Na may kasalanan lang. Ang mahalaga, we need to have the resolution. Ayan, merong result, ibig sabihin, merong lunas. Anong remedy? Di ba? Sa kasalanan. Taas ang kamay. Sino ang walang kasalanan dito? Yung walang kasalanan. Lahat meron. Tama, no? Siguro nga, alamin natin. So tayo ngayon ay basahin natin, buksan natin ang Juan Kapitulo 8, 44. Pag-uusapan natin sino nagsimula at saan nagsimula ang kasalanan. Okay.
O, tabihan natin yung mga nagbubuklat ng mga Bible. Okay, basahin natin Juan Kapitulo 8, versikulo 44. Okay. Ang sabi, tama yung sinabi niyo, wala nagtaas ng walang kasalanan. Lahat daw may kasalanan. Dahil, sabi rito, kayo'y mula sa inyong amang, sino yung ama natin daw? Diablo. Okay? At ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa sa simula, at hindi naninindigan sa katotohanan. Tandaan natin, ang topic natin ay buong katotohanan. So, ito ang ating ama, no? Ama sa lupa. At sinabi rito, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ano yon? Sino yon? Sino yung father of all lies? Siya raw ay ama ng mga kasinungalingan, ama ng kasamaan. Sino? Okay, very good. Natatandaan nyo. Sinong gustong kasama si Satan? Pero tinatanggap nyo nandiyan si Satan. Naandyan lang, umiikot si Satan. Tama ba? Oh. At alam nyo ba, kaya nga tinawag na inyong ama na sinungaling. Okay. Kasi pag-aaralan natin yung sinimula ng kasalanan. Paano nagkaroon ng kasalanan? Lahat ng crimes, lahat ng masasamang nangyayari sa sanlibutan ay galing sa Kanya. Okay? Kaya dito, okay, tuloy natin. Ang kanyang pangalan ay dati siya ay isang magandang anghel. Hindi pa siya si Satanas. Ang pangalan niya ay Lucifer. At ang ibig sabihin ng Lucifer ay tala ng umaga. Ibig sabihin, morning star. At alam nyo, pag sinabi kang tala ng umaga, ikaw ang pinakamaganda, ikaw ay hinahangaan, ikaw ay magaling din, no? At ikaw ay mataas ang iyong estado. Okay, sabi rito, Isaiah 14:12. Isaiah chapter 14 verse 12. Pinag-aaralan natin muna ang talagang pinanggalingan ng kasalanan. At iyan ay ang Diablo o si Satanas. Tandaan natin. At alam nyo kung saan nangyari ang unang kasalanan. Saan? Sa langit. Ang iniisip natin kasalanan sa lupa na, no? Pero tandaan nyo, ang pinanggalingan ng kasalanan ay sa langit. Sapagkat doon si Lucifer, siya ay nilikha ng Panginoon na magandang anghel. Okay? Tala ng umaga, morning star. At siya ay, sabi rito, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. Paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Ibig sabihin, ginulo niya yung mga bansa, nagkagulo-gulo yung mga bansa, nagkaproblema lahat. Okay? So saan nangyari ang unang kasalanan? Hindi sa lupa. Saan? Sa langit. Isipin nyo, ang langit is supposed to be na banal, 'di ba? Na tahimik. Nandun yung mga anghel. Pero may isa palang anghel na hindi mabuti roon. At ayun ay si Lucifer. Tandaan nyo. So, anyway, ang ating kwento ngayon ay medyo, natin, masasummarize na, pero gusto ko, binabasa nyo yan. Ha? Nandun sa inyong module, sundan nyo ron saan nagsimula ang kasalanan,
sino si Satanas. Mababasa niyo sa module niyo, okay? Ngayon, bakit siya nagkasala? Dahil si Lucifer bilang magandang anghel, no? Magandang cherubim, magandang anghel, matikas, matalino, leader ng mga anghel, no? Ano ang meron sa kanya? Nagmataas siya. Ano ibig sabihin? Nung makita niya ang Diyos anak, sino Diyos anak? Si Jesus Christ, no? Nakita niya, ay, bakit kaya ang mga ibang anghel niluluhuran siya? Sabi niya, parang gusto ko rin, dapat niluluhuran din ako. Kaya dito, ang anghel na nilikha ng Panginoon na perfect, no? Na maganda at maganda at matalino, ay nagkaroon ng naghangad sa sarili. Ito ang sinabi niya. Isaiah 13 to 14. Anong sinabi niya? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat saan? Sa langit. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono. Sa itaas, ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Sino yung kataas-taasan? Ang Diyos. Nakita nyo, si Lucifer, siya ay nilikha ng Diyos, pero naghangad siya, gusto niya maging Diyos katulad ng kataas-taasan. Kaya bilangin nyo rito yung personal pronoun. Ako, andyan yan. Ako, akyat sa langit. Tapos, aking itatatag, puro sarili yan. Ang aking trono, okay? Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat. Nakita nyo, puro ako. Ha? Ako yan. Kasi nasa langit sila. Gusto niya ring gayahin na sambahin din siya katulad ng ginagawa sa Diyos. Okay? At sabi niya, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Ano yan? Ano ang ibig sabihin yan? Ayan ang pagmamataas, pride. Di ba? Isang anghel na nilikha, abay gusto pang pantayan yung lumikha sa kanya. Kaya yan dyan nagsimula ang kasalanan. At ano ang kasalanan na ginawa niya? Ay pagmamataas. At yan ang pagmamataas. Sino rito ang may pride? Walang aamin. Walang aamin, ha? Okay. Lahat may pride. O walang pride. Sige. Ngayon, kaya nagkagulo doon sa nanguna si Lucifer para maglaban-laban ng mga anghel. At sinabi niya, nanguna siya, sabi niya sa ibang mga anghel, halik kayo, pwede tayong maging katulad ng Diyos. So nag-recruit siya, di ba? Nag-recruit siya ng mga anghel. At doon, may nakuha siya mga anghel na 1/3. Ano ba sa Tagalog yon? 1/3. Ikatlong bahagi ng kabuuan ng mga anghel, nakuha niya. At doon, nag-away-away, nagkagulo. So doon nagsimula yung demonstration strike. Oh, di ba? Kaya dapat, ginagaya din ng mga tao si Lucifer, Nag-i-strike din. At minsan nagkakagulo-gulo pa, nag-aaway-away, ginugulo. Kaya dito, nakita nyo, basahin natin Apocalypse 12:7-9. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel, ang ibig sabihin si Miguel, ang ating Panginoon, at ang kanya mga anghel ay nakapagdigma sa dragon. Yung dragon, nire-represent ni Satanas. Ang dragon at ang kanya mga anghel ay nakipagdigma. So marami na siyang tauhan, si Lucifer, sa langit. Ha? Ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit.
At itinapo ng malaking dragon ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo. Ngayon, yung ahas na yon naging Diablo, Satanas. Ang mandaraya sa buong sanlibutan, siya itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. So, saan nagsimula ang kasalanan? Sa langit na banal na lugar. Dahil may isang anghel na naghangad na maging Diyos din. At nang damay pa, nag-recruit pa na maraming na mga iba pang anghel na kasama niya. Pero alam nyo, hindi siya, nandun ang Panginoon, di ba? Ang Diyos. Hindi siya pinatay ng Diyos. Bakit? Kayang-kaya patayin ba ng Diyos siya? Kayang-kaya kasi nilalang lang siya eh. Pero bakit hindi siya pinuksa ng Diyos? Dahil ang patakaran ng Diyos sa langit ay pag-ibig. At pag ginawa niya yung kay Lucifer, hindi na siya, walang pag-ibig siya, di ba? Nakita nyo? Hindi niya pinuksa si Lucifer, si Lucifer dahil mahal niya si Lucifer. At binigyan niya ng pagkakataon si Lucifer na magbago. Di ba, minsan tayo, wala tayong patawad pagka ginawa tayo ng masama, talagang gagawa na rin tayo ng masama. Pero ang Panginoon, dahil ang patakaran ng langit ay number 1 ay pag-ibig. Tandaan nyo, dahil lang sa pag-ibig ng Diyos, hindi niya pinatay si Lucifer. Kasi pag pinatay niya, sasabihin ni Lucifer, ikaw pala wala ka palang pag-ibig. Pagka pala inaway ka, magagalit ka pa pwede. Di ba? Ayaw ng Panginoon yon. Kasi ang gusto ng Panginoon, mabigyan ng pagkakataon ang bawat isa na makilala niya yung kanyang kasalanan at magsisi at patatawarin siya. Pero hindi nagsisi si Lucifer. At ang nangyari, dumadami na yung mga kakampi ni Lucifer sa nanggugulo na sa langit. Kaya anong ginawa? Tinapon sila. Nakita nyo? Basahin nyo, nasa banal na kasulatan yan. Di ba sabi natin, mahalaga ang banal na kasulatan? Ayan ang kwento niyan dyan. Basahin po ninyo yan. Ngayon, kung hindi nyo masyado sulat nyo para mabalikan nyo. Okay. So, ano nangyari sa kanila? Tinapon sila saan? Sa sanlibutan. Tinapon dito sa lupa. Kaya nakita nyo kanina, tala ng umaga, paano ka bumagsak sa lupa? Kasi nga, hindi sila nagpasakop sa Panginoon. Nagrebelde sila sa Panginoon. Kaya doon ang unang kasalanan. Ngayon, baba na tayo ngayon sa lupa. Ayan na. Nandun na sila, nakita ni Lucifer o ni Satanas na nandun yung tao na ginawa ng ating Diyos. Sino yung mga taong yon? Adan at si Eva. Ayan. Kapag pinag-uusapan natin kasalanan, huwag kayo magsisimula kay Adan at kay Eva. Magsimula kayo sa langit, kay Lucifer. Kasi yung bumagsak lang si Lucifer, kaya nila tinukso si Adan at si Eva. Okay, tanda na. Dito sa Garden of Eden, di ba binigyan sila ng nilikha ng Panginoon, si Eva at si Adan, binigyan sila ng magandang hardin, paradise, kumpleto, perfect. Di ba sabi nga natin, create ng Panginoon yun ng kumpleto in 6 days, tapos 7 days nagpahinga siya. Pero masaya na ang buhay ni Eva at Adan. Pero doon sa garden, merong isang babala ang Panginoon kay Eva at Adan. Ano ang babala? Ito, mababasa natin. Okay, balik tayo sa Genesis 2:16 to 17. Genesis 16:17. Mababasa niyo sa unang aklat. Okay? Tandaan niyo, lagi tayong babalik sa simula. Okay? Sa unang aklat. Ang sabi ng Panginoon,
Itong sinabi ng Panginoon kay Eva at Adan. Ha? Ito. At inutos ng Panginoon ng Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Open, malaya, free. Ano ba ibig sabihin nun? Malaya. Anytime. Kainin mo yung mga ano. Subalit, sa punong kahoy ng pagkakilala, may isang punong kahoy lang doon na nakalagay sa gitna ng hardin nang ang tawag ay punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Bakit? Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na yon, ay tiyak na, ano mangyayari? Mamamatay ka. Ayun ang babala ng Panginoon. Ano sabi? Malinaw ha? Kainin nyo lahat, yung mga mahalaman nandyan, na mapunong kahoy, kainin nyo yan. Ginawa ko yan, third day nandyan na lahat ng masasarap, mga masustansya, lahat ng original food, na original diet nandyan. Pero except doon, sa isang puno ng tinatawag na pagkakilala ng mabuti at masama. At ayan ang, sabi niya, pag kumain kayo doon, mamamatay kayo. At alam nyo ba, ayan ang ginamit ni Satanas para dayain at tuksuhin, para magkaroon ng kasalanan. Kasi nung binagsak siya mula sa langit, ang gusto na niya, masira lahat yung plano ng Diyos. No? Masira lahat, sisirain niya, babaliktarin niya lahat yung kabutihan ng Diyos. Pasasamain niya lahat ng gusto niya, tao. Magiging lahat, negative, no? Kung anong gusto ng Diyos, pag-ibig. Ang gusto niya magkagulo, mag-away-away. Yan. Pero, okay, yan. So, nakita niya si Adan at si Eva. Yan, basahin natin. Tuloy natin ang kwento. Genesis 3:1-6. Ang ahas nga ay higit na tuso. Ahas yan, no? Alam nyo, doon pa lang nagkatawang ahas siya. Tuso na siya eh. Bakit? Hindi siya humarap na si Lucifer o si Satanas siya. Bakit kailangan pa niya maging ahas? Di ba? Ibig sabihin, nagbabalat kayo. Ibig sabihin, hindi siya totoo talaga, no? Talagang sinungaling. Hindi talaga siya totoo. Kasi kung totoo ka, dapat humarap ka. Ako si Lucifer. Hindi, nagpaano pa siya. Nagbalat kayo pa siya, naging ahas pa siya. At ang ahas na lumilipad-lipad pa. O di, nung makita ni Eva, talagang humanga siya. At higit sa lahat, nagsasalita pa. Aba, ang ahas, ibang-iba. O, ganyan si Satanas. Tandaan nyo, ugali niya yan. Pinamamangha kayo niyan. Marami kayong dinadaya kayo niyan. Ganon ang ginawa niya kay Eva. Okay. So dito nga, kaya ko nilagay ito medyo mahaba. Kasi, may naririnig ako doon. Pwede ba nating, maraming ahas ba sa likod? Marami bang hayop sa likod? Maingay. Pwede po nating patahimikin, please? Yung mga bata. Okay. Okay. Kaya ko nilagay ito kasi nakita nyo yung sinabi ng Panginoon, kay Adan at kay Eva. Kay Adan at Eva, na pwedeng kainin, malaya. Pero dito kasi sa pangalawa, nung kinausap na niya yung ahas, ang sabi ng ahas, okay, sabi niya, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Tanong kaagad ni Satanas, mali, ano? Sinabi ba ng Diyos,
Sabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin? Wala naman sinabing Diyos na ganun eh. Nagsisinungaling na kagad siya, no? Sumabot naman si Eva. Ito ang sagot ni Eva. At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng punong kahoy sa halamanan. Sinabi lang niya makakain. Pero ano sinabi ng Panginoon? Malaya niyong kakainin. Para bang sinabi lang ni Eva, pwede namin kainin. Hindi ganon. Hindi ganon ang sabi ng Panginoon. Malaya, open. Okay? Doon pa lang, meron na. Kaya minsan talaga may kasalanan itong si Eva eh. No? Kasi minsan, siya talaga ang siya minsan siya kasi ang lumapit pa sa puno. Siya pa humarap doon sa ahas. At alam nyo ba, wala si Adan noon. Kaya alam mo, maganda yung magandang lesson din yun sa mag-asawa. Pag ang mag-asawa magkahiwalay, marami nangyayari. May mga tukson dumarating. Di ba? Nakita nyo? Kaya hindi advisable yung mga mag-asawa kung maaari, huwag maghihiwalay. I mean, huwag maghihiwalay kahit na sa abroad. Yung isa, may maraming mga tukso. Katulad nito, wala si Adan. So natukso si Eva, mag-isa lang siya. Di ba? At ang sinabi pa ni Eva, tingnan nyo yung sinabi ni Eva, makakain namin ang bunga ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, sinabi ng Diyos, tama naman, makakain. Pero hindi niya sinabi, lahat pwede namin kainin except ito. No? Pero sabi lang niya, huwag ninyong kakainin sabi raw ng Diyos, ang punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin. Sinabi ba ng Diyos yun? Maski si Eva, nagsinungaling din, hindi naman yun sinabi ng Diyos eh. Hindi naman sinabi ng Diyos na hihipuin. Wala naman sinabi ang Diyos. Kaya ko inano to. Kasi doon pa lang sa usapan nila ng ahas, marami ng binago. Natandaan nyo, sinabi natin kagabi, ang salita ng Diyos huwag babaguhin. At pag binago nyo, paparusahan kayo. Mayroon kayong salot na tatanggapin sa Revelation, di ba? Dito pa lang, iniba-iba na ni Eva yung sinabi ng Diyos eh. Huwag niyong hihipuin. Wala naman sinabing hihipuin ng Panginoon. Basta sinabi niya, huwag niyong kakanin, mamamatay kayo. Hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Sa English kasi less. Kasi pag sinabi mo less, pwede kang mamatay. Pero sinabi ng Panginoon, tiyak kang mamamatay. Sabi niya kay hindi. Malinaw yung sinabi niya, kumain niyon ay tiyak na mamamatay. Pero sa English kasi sabi ni Eva raw, pwede ka tayong mamatay pag kinain daw namin, pwede. Kaya tingnan nyo, lahat ng alanganin at lahat ng hindi sigurado, delikado. Okay. Dahil wala yung asawa niya, siya lang kausap ng ahas. Kaya, ano nangyari? Natukso. Okay? Okay. Natukso. Ano nangyari? Yan. Kung babasahin niya na, hindi ko na ikukwento lahat. Natukso at anong ginawa? Kinain yung bunga at binigyan pa yung asawa na si Adan. Okay? Sino may kasalanan sa dalawa? Kaya minsan tama yung nagsisihan sila, di ba? Sabi ng ginawa mo ba ito? Sabi ni Eva, kasi tinukso ako ng ahas. Tapos sabi ni Adan, kasi yung babaeng binigay niyo sa akin binigyan ako. Nagturuan na sila. Ganyan din ng mga tao nagsisisihan. Kaya umpisa na yung nasisihan. Hanggang ngayon nagsisisihan pa rin yung mga tao. Nakuha nila yan kay Satanas. Tandaan nyo, kasalanan galing kay Satanas yan. Kaya pag ang mga tao nagsisisihan, nag-aaway-away, kay Satanas galing yan. Ewan ko kung hindi nyo na-experience yan. Okay. Okay yan. Ngayon, sino nga ang dragon? Basahin natin sa Apocalypse 12:9 kasi ahas siya noon. Una si Lucifer, naging ahas. Ngayon sabi sa Apocalypse, inaano lang nito, kumbaga sa kinukonfirma lang kung sino yung ahas. At tinapo ng malaking dragon na matandang ahas ang tinawag na Diablo, siya yon.
At Satanas at ang mandaraya sa buong sanlibutan, siya ay tinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapong kasama niya. Okay? Okay. Kaya nung nagkasala sila, pumasok na yung kasalanan sa lahat. Pumasa na. From Adam, lahat tayo ay hanggang sa atin, sumunod sa mga anak ni Adan at saka sa atin, pumasok na ang kasalanan. Kaya tama, lahat tayo nagkasala. Okay. Lahat tayo. At ito yung nature ng kasalanan nila. Kapag siya'y naaakit, nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ano yon? Ang pagnanasa, galing yun sa kaaway. Ano yung pagnanasa? Naakit. Last of the, okay, naakit, naay, pagnanasa kapag naitanim sa puso at nagbunga ang kasalanan at kasalanan hustong gulang na nagbubunga sa kamatayan. Okay. So lahat ng yon. Lahat, sabi sa Romans 3:23, mga taga-Roma, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat tayo nagkasala. Ngayon, may makasalanan tayo lahat. At sinabi rin sa Roma, taga-Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. So dito, eto ngayon, nagkasala na at sino raw ang magliligtas? Plinano na ng Diyos yan. At ang magliligtas sa atin ay si Jesu Kristo. Okay. Bakit si Jesu Kristo? Kasi si Jesu Kristo lang ang hindi nagkasala kailanman. Sabi rito, taga Korinto 5:21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesukristo hindi kailanman nagkasala. Naging tao siya, pag-aaralan natin yan ng hindi siya nagkasala. Kaya siya lang ang pwedeng tumubos sa atin at binigay niya ang kanyang dugo, buhay at dugo. At sabi rin sa Hebreo 4:15, sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, mahal na mahal tayo. Isa na tinutukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman nating gayumay walang kasalanan. Okay. Nakita natin, kinuwento ko, saan nagsimula ang kasalanan? Sa langit, kay Lucifer. Binagsak si Lucifer kasama yung kanyang mga kampon sa lupa at tinukso ang ating mga unang magulang, si Adan at si Eva. Kaya nung magkasalang tao, namatay ba sila? Namatay sila spiritually. Hindi sila namatay physically, pero unti-unti silang mamamatay. Kaya dahilan sa kasalanan, lahat mamamatay. Lahat tayo, ako, tayong lahat mamamatay dahilan sa kasalanan. Tandaan nyo. Kaya si Aba at si Eva, si Adan at Eva, ang mga anak, sila Cain at ang mga anak, lahat yan namatay. Namatay lahat sila, namatay. Kasi sa kasalanan. Tandaan nyo. Pero nilikha tayo, sabi nga ng Panginoon na perfect. Walang kamatayan dapat. Pero dahil sa kasalanan, namatay. Pero may kumuha ng kamatayan natin. Sino? Si Jesucristo. Dapat tayo ang mamamatay. Kaya tayo, physically, mamamatay talaga tayo dahil tao tayo. Physically, mamamatay tayo. Pero ang ibig sabihin niyan, pag tayo namatay, kahit tayo namatay physically, dahil lang kay Jesucristo, pwede tayo mabuhay dahil si Jesucristo ay nabuhay magmuli. Di ba? May resurrection tuwing Easter Sunday, nabuhay ang Panginoon. Di ba? Ayun din ang mangyayari sa. Kaya mahal na mahal tayo ng Panginoon. Okay.
So nararamdaman nyo ba yon? Sino nagsasabi mahal kayo ng Diyos? Taas ang kamay. Yung iba, hindi kayo mahal ng Diyos? Okay, mahal tayo ng Panginoon. Kaya, nung magkasalang tao, hinanda kaagad niya ang tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas natin? Okay. Pag-usapan ngayon na natin, umupo na ako. Mag-relax na ako. Pag-usapan na, mag-isip tayo ha. Basahin natin itong Roma 1:29-31. Sa banal na kasulatan, about 50 plus na mga kasalanan na nakasulat dyan sa Biblia. Kasalanan ng tao. Ito ay 19 lang ito. Okay, 19 lang ito. Ano-ano mga kasalanan? Napulusin na ng lahat ng uri ng kasamaan. Ano-ano? Kalikuan. Ano yung kalikuan? Yung mga kasamaan, maling ano, di ba? Maling gawa. Kasakiman. Kasakiman. Kahalayan. Puno ng inggit. Pagpaslang, pagpatay. Pag-aaway. Pandaraya. Katusuhan. Mahilig sa chismis. Mga mapanirang puri, naninira. Mga napupuot sa Diyos. Mga walang pakundangan. Mga palalo. Listahan po ito ng kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi sa aking galing, sa banal na kasulatan to. Binabasa ko lang sa inyo. Mga mapagmataas. Manggagawa ng masasamang bagay. Mga swail sa mga magulang. Mga hangal. Mga hindi tapat sa kanilang mga pangako. Hindi mapagmahal. Mga walang awa. Nakikita ba natin lahat yan ngayon? Ayan. Paano na tayo ngayon? Mahal tayo ng Diyos? Mahal ba natin ang Diyos? Ang tanong. Mahal ba natin ang Diyos? Hindi ba natin ginagawa itong mga to? Kasi pag ginawa natin to, wala tayo sa Diyos. Nasa kasalanan tayo, kaaway ito, gawa ng mga kaaway. Pag nagchichismis tayo, hindi yan sa Diyos. Pinaparusahan natin Diyos, pinapako uli natin sa krus ang Diyos. Dahil binili na nga tayo, nilinisan na tayo, pero bakit ginagawa pa rin ng mga tao? Bakit pa rin may mga pumapatay? Bakit may mga nanduloko? Bakit may mga nananakit? Bakit may... Alam nyo, bakit hindi nyo kailangan saktan ng ang kapwa nyo? Bakit? Dahil hindi natin pag-aari ng Diyos yung ginawa niya ang kapwa natin. Kaya ang kapwa dapat natin, minamahal natin. Tandaan natin yon. Kaya dito, nilista ko lang ito para malaman natin, baka kala natin mahal natin ang Diyos. Pero pag ginagawa natin to, hindi natin mahal ang Diyos. Hindi tayo tapat sa Diyos. Tandaan natin, niligtas na nga tayo, pero anong ginagawa natin? Nandito pa rin mga kasamaan. Paano tayo ngayon, paano natin sasabihin na tinanggap natin ang Diyos kung nakikita sa atin ito? Dahil, okay, ano ang dahilan dyan? Sapagkat ang kaisipan, basahin natin, taga-Roma, ng laman ay kamatayan. Ano ibig sabihin? Dahil tayo nabubuhay sa flesh, laman. Kaya pag tayo nakikipag-away, nag-aaway-away tayo, nag-chismis tayo, nananakit tayo, nagnanakaw tayo, o kaya lahat ng kasamaan na ginagawa natin, dahil nabubuhay tayo sa laman. Ibig sabihin, ginagaya natin ang kaaway si Satanas. Nabuhay siya sa gusto niya. May pride siya. Gusto niyang maging mataas katulad ng Diyos.
Pero, anong ginagawa natin? Inuulit natin yung gawain ni Satanas, di ba? Pagka may sinaktan tayo, gaganti tayo. Halimbawa, ininsulto. Magaling ako ah. Ang ibig sabihin, mayayabang tayo, karamihan na sa atin mayayabang, para tayong si Satanas. Medyo nagsalita lang ng konti sa atin, nagagalit na tayo. Hindi gano'n hindi gano'n ang Diyos. Kung tayo nasa Diyos, hindi tayo magagalit. Kung tayo nasa Diyos, kahit saktan tayo, hindi tayo gaganti. Kung tayo nasa Diyos, kahit anong gawin sa ating masama, hindi tayo gaganti ng masama. Kaya ako pinag-usapan itong kasalanan, kasi meron tayong remedyo, ang naging remedyo, ang gamot ang Panginoon Jesucristo. Pero, kung magkaminsan sinasayang natin ang dugo ng ating Panginoon dahil hindi tayo nagbabago, inuulit natin ang kasalanan. Sinong gusto maligtas? Sinong gusto pumunta sa langit? Pag gusto niyo pumunta sa langit, dapat wala yung mga nabasa ko kanina mga yan. Walang magchichismis. Walang magmamataas. Walang magagalit. Walang aapihin na kapwa. Walang iisipin na sarili. Kasi tayo, nasa laman, puro sarili natin ang ating iniisip. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, sinasabi ni Satanas, ako, gusto ko, ako, aakyat, gagawin ko, ako, akin. Hilig natin, akin yan ah. Sa inyo ba yan? Hindi, galing sa Panginoon yan. Napag-aralan natin, ang Panginoon lahat ang dumalang yan eh. Siya nagbigay. Tapos inaangkin natin, parang atin. Akin yung kotse na yan. Buhay natin, hindi sa atin. Pinagmamalaki natin, malusog tayo, hindi naman tayo Kaya tayo malusog kasi galing sa Panginoon. Kaya tayo mabait dahil pinabait tayo ng Panginoon. Kaya dito, ngayon, gabi, kahit isa sa atin, walang matalino rito. Pare-pareho tayong hindi marunong. Diyos lang ang marunong. Tandaan niyo yan. Lahat tayo hindi mabubuti. Diyos lang ang mabuti. Kung tayo gumawa man na mabuti, sometimes pinupuri ako. Hindi ako yun. Pag pinuri ako na gumawa ako na mabuti, hindi ako yun. Diyos ang gumawa nun. Kaya, tandaan natin, okay, ito ang aking iiwanan sa ating lahat. Tandaan natin, kung tayo nasa Panginoon, hindi tayo mabubuhay sa ating gusto. Mabubuhay tayo sa Espiritu na galing sa Panginoon. Tandaan natin. So, pinag-aralan natin ang kasalanan at may remedyo ang kasalanan, niligtas na tayo ng Panginoon, hinugasan na niya, kinuha na niya ang kasalanan natin, at tayo ngayon ay kinakailangang maniwala at tanggapin na ang ating Panginoon Jesucristo. Kasi siya lang ang buhay at buhay na walang hanggan. Tandaan natin, kaya mabuhay tayo sa banal na salita ng Panginoon. Lagi nating pag-aaralan, babasahin. Sino nangangako magbabasa ngayon ng banal na kasulatan? Lagi. Kasi ayan ang ating gabay para tayo ay mabuhay na masaya, malaya, at higit sa lahat magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pagpalain tayo natin, Panginoon. God bless everyone.
hinihilingan po namin lahat na tumayo para sa ating pangwakas na awit. Amen. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Naranasan po namin ang inyong pakikisama sa gabi ito at maraming salamat sa inyong paalala sa amin na ikaw ang tumubos sa aming mga kasalanan at dahil sa inyo, kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Ama, sa paalala at basbasa ng bawat sa amin at tulungan kami na patuloy kaming lumakad na ayon sa iyong mga salita. Tulungan kami na patuloy naming madama ang inyong presensya at pakikisama sa lahat ng aming gagawin. Ikaw nawa ang patuloy na magbantay sa amin sa gabing ito, sa aming pagwahiwalay na pansamantala. Ibalik kami bukas na mapayapa at masagana at mayroong mabuting kalusugan. Patawarin kami sa aming pagkakasalang nagawa ang lahat ng hinihiling namin at inaasahan naming tatanggapin alang-alang sa matamis sa pangalan naming tagapagligtas sa si Jesus. Amen. God bless everyone. Thank you.
Okay?